MSMEs ang pangunahing bumubuo sa lahat ng negosyo sa buong bansa. 9501, ito po yung Magna Carta for Micro, Small and Medium-Sized Enterprises. Our MSMEs form part of the backbone of our economy, generating more than half of our employment. And this is why it is fully recognized that this sector's critical role in our country's economic regeneration, job creation, and poverty reduction is critical. Ang MSMEs or Micro, Small and Medium Enterprises ay mga business activities at mga enterprise engaged in industry, agribusiness and or service, single proprietor, cooperative, partnership or corporation. Yung micro ay may total assets na less than 3 million, small, 3 million hanggang 15, medium ay 15 hanggang 100 million. Yung MSMEs ay 66% ng businesses sa Philippines na nagko-contribute ng 36% sa domestic product. At merong 99.6% ng business establishment in the Philippines na MSMEs. Over 920,000 MSMEs ay nasa Pilipinas or nearly 1 million. Yung MSMEs, 40.2% sa kanila ay wholesale and trade, 14% ay accommodation and food service, and 11.5% yung manufacturing. Para maging eligible sa assistance ng gobyerno, kailangan na duly registered ka, dapat 100% owned yung business mo na capitalized by Filipino citizens, and must not be a branch or division ng large-scale enterprise, at business activity ka sa major sector ng economy. What needs to be done to boost the MSME sector, many of them who are still struggling? So how do we boost the MSME sector? Tinalagan ng Magna Carta yung Micro, Small and Medium Enterprises Development Council para i-strengthen at effectively spur yung growth ng mga MSME sa Pilipinas. So sila yung nagpe-prepare ng accomplishment report or MSME development plan with Department of Trade and Industry para mailatag yung mga plano for MSMEs. Ano yung heart nito? Business registration, access to credit, technology transfer, market access, access to training, government procurement at social protection, at business development. Ito yung mga pillars ng mga programa na inihain ng gobyerno para sa liberties ng mga MSMEs. First, business registration. So para mag-operate at mag-contribute ng mga taxes, kailangan mag-register yung mga businesses para magkaroon din sila ng access sa mga lending opportunities. So, sinisimplify ng law na to yung registration at licensing process sa mga MSMEs. Ginawa ito ng Butuan, one-stop shop business operation sa Butuan City. And under eligibility ng government assistance ay dapat duly registered ka sa municipal or city treasurer. Under din ng council powers ay makapag-streamline ng registration process at mapabilis yung registration. Access to credit. Isa sa mga problema na fine-face ng mga business upstarts ay yung kapital. So commonly nangungutang sila sa mga 5-6 scheme at minsan nababayad din nila yung income sa pagbabayad ng interest rate sa mga lenders. Kaya tinalaga ng Magna Carta yung financing option sa MSMEs sa pamamagitan ng pagbibigay ng guarantee schemes. That requires po banks to set aside 8 or 10% of their total loanable funds to MSMEs. That's about 8 trillion pesos po. So dyan kinukuha yung budget sa pautang. Sa 8% naglalaan yung mga lending institution para sa micro and small enterprises at 2% naman yung nilalaan nila sa medium enterprises. And then meron ding assistance sa pautang yung council. So dapat nilang binibigay yung pautang gamit yung mga credit guarantee scheme, systems, and credit guarantee associations. Microfinancing, which is Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso or shortcut P3. Yung pong P3 ay
minamanage po ng Small Business Corporation, SB Corporation. At para mabilis natin na i-roll out, ikinalat sa mga microfinance institution, mga cooperative, mga market vendor association, at saka mga MFIs mismo, microfinance institution, na sila yung magre-retail nito sa kanilang mga members. Kaya ang bilis na ikalat, ngayon may mga over 300 na tayo na conduits, ang tawag credit delivery partners, at mga 85,000 na napautang. So yung P3 o Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso ay manage siya ng SB Corporation. Ngayon, over 3 billion pesos na yung napautang nila sa 86,000 MSME nang walang collateral at may ease ng process ng documents. Technology transfer, research and development, and upgrading. Para mas mapalago pa yung mga enterprises, kailangan nila ng access sa mga technologies at ma-develop pa yung kanilang mga products at processes. So ginagawa to through collaboration ng MSMEs with research institutions such as DOST, pati grants, loans, and incentives. So isa yung DOST na nakipag-partner sa VL Food Products sa Mindanao, and nagkaroon sila ng technology needs assessment na nakapag-procure sila ng siomai forming machine, bowl cutter. And yung company ngayon ay nagkaroon ng 300,000 value-added tuna products para sa mga Muslim communities. Isa rin sa powers ng council ay makipagtulungan sa DOST para sa small business incubation, kung saan i-assess nila yung mga small businesses na lumago through shared use of equipment. Isa dito yung shared service facility ng engineered bamboo na nagawa sa tulong ng DTI Rizal, nakapag-provide to ng employment sa mga locals sa Cardona, Rizal. Yung role ng council is makapag-improve ng production techniques at ma-commercialize yung appropriate technologies at maging accessible yung technologies na to sa mga tao. Market access. So yung access to market is constraint din ng MSME na located sa mga far-flung areas. So yung trade fairs, yung nag-a-address nito na ginaganap sa second week of July. Pero hindi enough yung mga gantong short-term exhibits. So yung Magna Carta ay naglalayo na makapag-develop ng marketing programs, promotion ng export-oriented activities at local international trade fairs. Yung role ng council ay na-highlight din sa pagbibigay ng market access sa pamamagitan ng marketing promotion at market linkaging. We are really grateful to the malls because they're providing us with rent-free venues. Yes, and we used to set it up at the parking lot of the DTI until we moved to the malls last July. That sounds great. You know, for an MSME or a farmer to make $1 million in a run, that's really great. So yung market access shall be equally given sa mga MSMEs para ma-establish yung global market niche nila sa pamagitan na makikipag-partner sa mga corporations like SM, Robinsons, and Ayala Malls. Sa ngayon, 981 MSMEs na yung registered sa Shopee, Lazada, Global Linker, Shopeenas, and Carousel. 4,000 products yung showcase and sold sa mga online selling platforms. As of September 2022, 43,000 yung MSMEs na merong access sa credit cards at e-commerce financial institutions. Mahalaga yung access nila sa mga social media platforms at online payment platforms para magkaroon pa sila ng wider market access. Sa ngayon, yung Go Local naman is isang programa ng DTI kung saan na-exhibit dito yung mga products ng mga MSMEs na walang market access. Binibigyan nito ng global market niche yung ang MSMEs. So yung OTOP Hubs Philippines ay isang trading hub na sinet up din ng DTI para i-cater din yung mga products ng mga MSMEs na walang access under the One Town, One Product Development.
So, hinahelp nito na ma-set up yung mga MSMEs sa mga 9 mall locations para magkaroon sila ng access. Access to training and education. So, yung introduction ng mga bagong methods at technologies ay potential para sa mga upstart businesses na ma-increase yung efficiency nila. Napaka-importante nito during the COVID-19 pandemic kung saan maraming MSMEs yung walang technical know-how. So, under ang Magna Carta ay gusto nilang mag-promote ng training and education programs para ma-develop yung MSME skills. Halimbawa sa digitalization. Yung services na offered ng MSME Center na under Magna Carta is yung entrepreneurial development at mga courses and development programs. So isa dito yung training program ng OFW families. Nakipag-partner yung DTI at Migrant Workers Department dahil nalaman nila na 51% ng mga OFWs yung gusto mag-set up ng business and nahihirapan sila. Ngayon, ang ginawa nila is nagbigay ng financial literacy, mga trade fairs, mga linking up with large companies para magkaroon ng market access yung mga products ng OFW. Isa rin yung negosyo centers na nagpo-provide ng training sa buong bansa under Go Negosyo Act. And yung Kapatid Mentor Me program by DTI na nagpo-provide ng coaching and mentoring approach, adopt a shared service facility and inclusive business model. Government procurement. Yung government procurement basically ay pagbili siya ng gobyerno ng mga products and services. So yung law ay nagpo-promote ng participation ng MSME sa mga ganitong government procurement para ma-level out yung playing field sa mga local enterprises at international enterprises. And under ng eligibility ng government assistance, kailangan 10% ng total procurement ng government ay manggaling sa mga MSME. Isa na dito ay yung pinush ng Cebu City na magkaroon ng 5% ng total procurement value yung Cebu City na bibili nila yung mga produkto or 5% na kailang mga bibilin ay manggagaling sa mga MSMEs. Ginawa to through by local ordinance. Social protection. Yung MSMEs ay nakakapag-face ng mga challenges sa mga working conditions, productivity, and informality. And mas na made worse pa ito ng climate change and COVID-19. So, yung law ay nag-encourage ng provision sa social security benefits, insurance coverage, and other forms of social protection para sa mga enterprises. So, yung SB Corporation ay nag-extend ng financial assistance sa MSMEs and under ng funding ng SB Corporation is yung SSS and GSIS na magko-contribute ng 200 billion each para sa mga MSMEs. So, isa sa mga naging issue is yung 10 billion COVID-19 loans na underutilized. So, 6.7 billion lang yung na-release ng government. And napautang ito sa 39,000 MSMEs, which is 5% lang ng total na halos 1 milyon na MSMEs registered in 2020. So maraming business yung nagsara, maraming livelihoods or jobs yung nawala. Business Development Services. So yung business development services ay culmination ng lahat ng mga serbisyo na pinrovide natin earlier. So siya yung nagpo-provide ng business incubators, shared service facilities, kung saan multifunctional na siya na nagpo-provide ng different types of services sa mga MSMEs. So nagpo-function siya sa negosyo center, kung saan yung negosyo centers ay nagpo-provide ng mastery, mentoring, money, machine and market access. Isa rin yung SB Corporation na or Small Business Guarantee and Finance Corporation na nagpapautang at nagkakaroon ng mga programa para ma-develop pa yung mga MSMEs.
yung ating pong SME, lumaki na rin siya from 900,000 sa huling bilang po over 1 million na 1.4 million. So gusto natin palakihin pa ito kahit sa mga 2 million para talaga panglaban ito dun sa kahirapan, yung mga walang makuhang trabaho, may option silang magnegosyo. Which is ito nga, yung SME. So pag dumami pa yan, yung unemployment rate natin bumaba na rin. Ibig sabihin maraming trabaho pero may 5.1% pa rin na unemployed. So ang estimate doon mga over 2 million. So kailangan mabigyan sila ng trabaho or negosyo. So yung business registration, access to credit, technology transfer, market access, access to training, government procurement, social protection at business development. Important to sa overall development ng mga MSMEs na makapag-contribute sa sektor ng ekonomiya at makapag-provide ng livelihood sa mga tao sa Pilipinas. Overall, the Magna Carta for MSMEs serves as a framework for promoting and supporting the growth of MSMEs in the Philippines to improve their competitiveness, access to resources, and overall contribution to the country's economy.